Hello mga kababayan, magandang gabi pong muli. Ako po'y nagbabalik para sa ating susunod na video. Ngayon po pag-usapan natin itong pagkakaabsuelto ni dating Pangulong Duterte doon sa kasong isinampa ni Congresswoman Franz Castro. Nakapagtataka, no? Kasi kahit pala wala na sa posisyon, akala natin makukonvict. Akala natin makukonvict. Pero ito, ang desisyon ng korte, wala daw sapat na ebidensya. What? Hindi ba sapat na ebidensya yung, kumbaga, hindi nga lang chismis dahil napanood on national television. Napanood ng maraming tao. At pwede yun na replay. Dapat ini-replay yun, mapanood nung itong mga huwes na ito. Bakit ganon? Wala daw sapat na ebidensya, hindi na naman daw, wala namang kabigatan yun. Hindi mabigat yung magbanta ka na papatayin mo ang isang tao. Wow! Ganyan po ang klase ng hustisya dito sa bansa natin. Kaya no wonder na ang mga karamihan ng mga Pilipino ay walang tiwala sa hustisya, sa justice system natin. Ito mga nagsasabi na we have a functioning justice system. Functioning for whom? Or malfunctioning? Nagfa-function lang po ang hustisya natin para sa mga may kaya, para sa mga may kapangyarihan, mga sikat, may pera, may sinabi. Pero sa mga ordinaryong mamamayan, malfunction. Kaya, kumbaga masisisi ba natin na yung mga biktima ng war on drugs, ng EJK, ay lumapit na sa ICC, lumabas na ng bansa para doon maghanap ng hustisya? Masisisi ba natin? Ako mismo, sa nangyari sa pamilya namin, na napatay yung kapatid naming binata, very gruesome na klaseng pagpatay, napakabait na bata, estudyante. Nagdemanda ba kami? Hindi na, kasi alam namin walang kahihinatnan. Gastos lang at abala. At nalaman pa namin na kapag kami ay kumilos, magdemanda, papatayin na ang isa sa amin or pagpapapatayin kami. Kaya mas may gipit, tumahimik ka na lang. Kaysa naman napagod ka na, nagastusan ka na, na-stress ka na, abala sa oras mo, delikado pa yung buhay mo. Di kulamin mo na lang. Hindi mo namin napakulam. Pero nakaganti kami. In our own way. Hindi ko nasasabihin kung paano. Siyempre, pag mahal mo ang kapamilya mo, hindi ka naman matatahimik o gugusto na basta na lang magpabaya. Kaya kumbaga, pag wala kang tiwala sa legal na hustisya, you do your own. Do your own justice. Ganun ang buhay dito sa Pilipinas. Kanya-kanyang gawa ng hustisya. Hindi ko po sinasabi, I am not promoting it. Ang sinasabi ko po, yung unang nangyayari. Kasi ikaw ba naman kung walang kaabog-abog buti lang sana kung yung kapamilya mo barumbado.
na hindi mo pang hihinayangan ng buhay. Pero kung hindi, napakabuti, napakabait, walang kaaway, nakainggitan lang. Oh, kinainggitan. Kasi ang gwapo-gwapo, napakabait, maraming fans, maraming kaibigan, magbata, matanda, babae, lalaki. Kinainggitan. Pag ganun kasi, na klaseng kapamilya mo, o kahit hindi mo pa kapamilya, magagalit ka. Dahil kumbaga, hindi deserve ng tao yung nangyari. Kaya kumbaga, yung tao, masisisi mo ba ang tao? Kung wala tayong nakukuhang hustisya sa legal na paraan, balik tayo dito, napapalayo na naman ako, balik tayo dito sa pagkakaabsuelto kay Duterte, na tuwang-tuwa ngayon yung mga DDS. Wow! 1 point. Pinagtawanan pa nila yung mga si Castro, yung mga anti-Duterte. Sige, tumawa kayo. Hindi pa naman yan ang huling halakhak eh. Kumbaga napakasimpleng kaso lang yan. Itong sinampa ni Franz Castro. Huwag muna kayo mag-celebrate, DDS. Mayroon pang isang, kumbaga sa Bagyo Yolanda. Itong pagkakaabsuelto nito, itong kasong sinampa ni Franz Castro, kumbaga parang lang to tropical depression. O baka LPA lang. Pero mayroon pong paparating na Yolanda. Ano yun? Intensity. Hindi, ano ba yung sa Bagyo? Nakalimutan ko na tuloy. Ang intensity pala sa kwan yun Super typhoon. Signal number 5. Ganon. Nakalimutan ko na tuloy sa tagal nang hindi bumabagyo dito sa amin. Uy, wag naman. Papasalamat ako, natutuwa ako na hindi kami binabagyo ngayon dito. Kasi yung bahay ko baka ilipad. Thank you, Lord. Kahit pa paano even last year, hindi dumanas ng bagyo dito sa Albay. Pero hindi ko sinasabi na natutuwa ako sa iba pumunta. Pero kahit pa paano wala naman masyadong damage dito sa Pilipinas. Lumipad papuntang China yung mga bagyo, di ba? Ngayon, napalayo na naman ako. Ano ba yung pinag-usapan natin, mga kababayan? Si Digong pala. Si Digong na absuelto. Na ngayon, tuwang-tuwa itong mga mga Duterte supporters. Pero hindi pa natin kung baka mag-appeal pa si Franz Castro, di ba? Meron pa namang pwede pa namang mag-apila. Kasi, kumbaga, ewan ba naman kasi dito saan judge ba to? Quezon City? Ano ba yun? Ano ba naman Sabi nung iba, respetuhin daw natin yung desisyon ng korte. Kasi korte yan Tanggapin, respetuhin. Tanggapin, sige. Kasi wala na tayong magagawa Hindi naman tayo pwedeng humabol yan. Magagawa na lang natin na magkuda-kuda, magdakdak, mag-react. Pero ang respeto, tanggapin pero respeto wala. Hindi ko pwedeng irespeto yung isang desisyon na hindi ko agree. Kasi bakit paanong sinabi ng korte na walang sapat na ebidensya? Nandiyan dyan ang ebidensya. Nasa TV, ipinalabas sa TV. Nagbanta. Inutusan yung anak na pagpapatay daw, gamitin ang confidential fund
Actually, malaking ano nga yun eh. Biruin mo, gagamitin yung confidential fund na nung time na yon ay napakamainit na issue. Gamitin daw ang confidential fund para patayin yung mga komunista kasama si Franz Castro. Ano yun? Hindi ba yun pagbabanta? Hala! Kumakati tuloy ang utak ko eh. Baka hindi ka nagkabayaran. Sorry ah. Hindi mo ko masisisi na mag-isip ng ganito. Alam naman natin dito sa Pilipinas nababayaran ng lahat. Ang abogado, ang huwis. Nababayaran. Justice can be bought. Dito sa Pilipinas only in the Philippines. Sa ibang bansa lalo sa Amerika, kahit sino ka pa, kahit celebrity ka pa, kahit presidente ka pa, nagagawa nilang ipakulong, ibademanda. Sa Malaysia nga prime minister na ipakulong. Pero dito sa atin, kahit na plunder na ang kaso, nakakabalik pa sa pwesto. Di ba? Ring a bell? Bong Revilla, Jingo Estrada, Enrile. Kaya paano masasabi natin na gumagana ang justice system natin? Sa fucking word. Ang pinagtataka natin, kasi maraming pera si Duterte. Kayang-kayang itong bumili ng kaluluwa. Namimili ito ng kaluluwa. Pati sa pati sa hanay ng mga militar. Kaya nito bumili ng kaluluwa sa dami ng pera. Ngayon, ang nakakalungkot kasi, noong panahon ni Duterte na nakaupo siya bilang Pangulo, ang dami nitong ipina-aresto na kahit walang warrant of arrest. Naalala nyo yung teacher, diretso kulong. Walang warrant. Si Dilima, nagawa nilang ipakulong kahit mga gawa-gawang kwento. Yan yung panahon ni Duterte. Anything goes. Kaya paano niyo sisisihin ninyo yung mga biktima ng extrajudicial killing saka yung drug war? Kung bakit ayaw nilang magsampa ng kaso dito sa loob ng bansa? Bakit kinakailangan magsampa, maghanap ng hustisya sa labas ng bansa? Dahil nga hindi dapat pagkatiwalaan ang hustisya dito sa atin. Wala, hindi pwedeng irespeto. Magpolitiko, maghuwis, abogado. Ngayon, kahit na wala na sa pwesto si Duterte, ganun pa rin, namayagpag pa rin. Panalo pa rin. Walang pinagkaiba. Anong kinatakot ng huwes? Baka pinakitaan ng... Sana naman po, hindi kayo nagbenta ng inyong kaluluwa. Pero ito dahil dyan sa ginawa ninyo, kaya kayo DDS, huwag muna kayong mag-celebrate. Celebrate ka agad kayo. Sabi ko nga kanina, itong kaso ni Franz Castro, LPA lang ito, kung baga sa bagyo, or tropical depression. Merong isang Yolanda, mas lalo
ito sa nangyaring ito, Duterte pa man din ang idinimanda. Tapos ito ang nangyari. Napakasimpleng kaso nito. Pero nakaligtas pa rin. What more? Yung kasong isinampa ng mga biktima ng war on drugs na may mabibigat na ebidensya. Di ba mas lalo nang mag-iisip yung mga biktima o yung mga pamilya ng biktima na talagang wala tayong maaasahan dito. Talagang dapat nating ituloy yung ICC. Kasi ito nga nangyari na naman uli. The same person na nakademanda, na inirereklamo, nakaligtas. Anong sinasabing walang ebidensya? Kesyo, ito mga huwis parang naniniwala na nagbibiro lang kasi daw palabiro itong si Duterte. Palabiro, oo, pero pagdating sa pagpatay, tinututuon niya. Para naman kayong para kayong mga inosenteng ewan. Di ba nung panahon niya, nung pangulo siya, nung mayor siya, nung presidente siya, di ba yung mga pulis inuutusan niyang pumatay? Kaya araw-araw nun sa dyaryo, sa balita, ilan ang patay dahil inutos ni Duterte. Sa TV nagsasalita siya, pagpapapatayin ko kayo. Pumatay nga. Tapos sasabihin nyo ngayon na kulang sa ebidensya. Dapat isinaalang-alang ninyo yung background, yung karakter nitong taong ito. Kaya ba talaga nitong pumatay? Kilala ninyo si Duterte. Kilala ninyo ang buong pagkatao niyan. Paano ninyong sasabihin na hindi kayang gawin yon, yung banta kay Franz Castro? Biro lang daw. Alam naman daw natin na palabiro. Yung ganyang klaseng bagay, dadaan-daanin sa biro. Pwede bang biruin yung ipapapatay kita? Papatayin kita? O national television? Na dati mo na ngang ginawa. Kaya ka nga nadidimanda sa International Court of Justice. Dahil dyan sa mga pinagagagawa mo. Tapos dito sa loob ng korte natin, sa loob ng bansa natin, malinis si Duterte. Tanga! Tama hindi? Mga kababayan, sige nga, ano masasabi nyo tungkol dito sa pagkakaabsueltong ito? Nagpapatunay lang ito na talagang hindi dapat pagtiwalaan ang hustisya dito sa atin. Patunay lang ito na dapat nga lang talagang maghanap ng hustisya sa labas ng bansa, sa ICC. Kaya dapat lang talaga na ituloy ang ICC. Di ba mga kababayan? Yun lang po. Maraming salamat at see you again next time. Peace.